Marami kasi ang nagtanong bakit JC. Simula pa lang noong 2019, nagtanong na ng JC. May mga nag-react, merong hindi nagustuhan. So, parang yung iba hindi na nag-follow sa ating Facebook page. Tapos, pero meron ding um, iba yung reaction. Kasi parang sabi nila, ano ba yan? Bakit JC? Hindi ba igagalang yung pangalan ng Diyos? Pero bago ko sagutin yan, gusto ko munang mag-share ng konti tungkol dun sa gospel na binasa natin kanina. So nag-share na si Coach Chokes, dadagdagan ko lang. Dun sa John chapter 1 verse 35 to 42, ang sabi dito, si John the Baptist kasama yung kanyang mga dalawang alagad. So pagtingin ni John the Baptist kay Jesus na naglalakad, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos, the Lamb of God. Look, the Lamb of God. Ang role ni John the Baptist dun sa kanyang dalawang alagad ay yung naging witness siya. Para sa akin, magandang gamitin ay introduce. Introduce sa kanyang mga alagad. At bakit siya nag-introduce? Anong gustong sabihin ni John the Baptist doon? Sa kanyang dalawang alagad is to encourage niya yung mga disciples niya to enter into a loving relationship with Jesus. Tanong ko sa inyo, madali bang pumasok sa relasyon? Siyempre, hindi. Mahirap. May process yan. Example, bigyan ko kayo ng example na medyo personal. Ako to, sa akin tong experience na to. Nung third year college ako, 5 kaming magbabarkada. At gusto naming matutong mag-drive. So isa dun sa barkada namin, kilala si Boss Benji. Kaya inintroduce si Boss Benji sa amin. At siya yung nagturo mag-drive sa aming lahat. Well, merong natuto, merong hindi natuto, merong natuloy. Ang ending, ako na lang ang interesado na matuto. Siyempre kasi crush ko na siya. Oh, see? Kaya nga lagi niya sinasabi, ako daw ang naligaw sa kanya. Oh my gosh, long hair si Boss Benji. And that is the start of our relationship as friends. So balik tayo dun sa gospel. Sumunod yung dalawang disciples kay Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, ano yung hinahanap nyo? What do you want? Sagot nila, Rabbi. So, Rabbi means teacher. Saan? Nagtanong pa sila, saan ka nakatira? And he answered, come and you will see. Halik kayo at tignan nyo. So sa shinare ko kanina about the driving lesson, nung third year college ako, na-introduce si Boss Benji sa akin. Mas naging close kami, mas na-develop ang aming relationship. Siyempre, hatid sundo na niya ako sa bahay. Sa BF Resort ako nakatira noon sa Las Piñas. Hatid sundo sa school sa St. Paul, Manila. Talagang matyaga. Until dinala niya ako sa bahay nila para ipakilala sa parents niya. Naging boyfriend-girlfriend kami for 5 years. Bago kami naging engaged and finally, we got married. Talagang mas naging malalim ang relationship. Importanteng ma-develop ang relationship. Kailangan itong mag-mature at kailangan itong maging permanent. So balikan natin yung tanong, sagutin ko na po. Ang tanong, bakit JC? Maraming ayaw dyan. Inintroduce po ng Kape Kwentuhan Kababaihan sa inyo si JC. Ang sagot natin, best friend ng kababaihan. Ang tanong naman natin sa mga kababaihan, who do you want in your life? Ang sagot nila, si JC, si Jesus Christ. Ang tanong naman nila, nasan ba ang grupo ng Kape Kwentuhan Kababaihan? Ang sagot natin, come and see. Sa January 19, 2024, we will be celebrating our 5th year anniversary. Praise be to God. Grabe, excited na po ba kayo? Kami excited. Yung iba dyan may damit na talaga. Ready. For 5 years, we never stop inviting you to come and see. The good news, hindi natin tinago si Jesus. Good news is shared, proclaimed, and broadcasted. Lahat ng paraan sa Zoom, sa FB account, sa YouTube, sa IG, at sa ating personal na pamumuhay. Madali ba yung pinagdaanan natin ng 5 years? Ang sagot, we are very grateful to 70 of you who will be declared and we will recognize as the pioneer members of Kape Kwentuhan Kababaihan
on January 19. We are so grateful for your commitment. Ang ibig sabihin nito, na natili kayo sumuporta at nagmahal ng lubos-lubos. Loving others, loving the members of Kapekwentuhan Kababaihan is sharing the good news that we have discovered JC, Jesus Christ. Kababaihan family, kapag may nagtanong po sa inyo, sino si JC? Tanong ko po, sa panahon ba ngayon, pag ginamit mo sa social media at nilagay mo, nag-post ka, nilagay mo Jesus Christ kaagad, magpo-pause ba sila para mag-isip o magtanong o itutuloy nilang mag-scroll sa kanilang Facebook account? Eh kung nilagay, naging creative tayong mga kababaihan, nilagay natin sa post natin, JC. Diba naging curious sila? Nagtanong, sino yung JC na yan? Ano ba yung grupo ninyo? Magte-text, magtatanong. And this is our catechetical moment. Capture nyo na. Ito na yon. This is our opportunity to introduce Jesus Christ. Girls, paulit-ulit pong sasabihin, personalan po ang approach natin. At kaya naman, ang tawag natin kay JC ay very endearing. Sa Tagalog, ibig sabihin nun, malapit sa puso. Kaibig-ibig, kagiliw-giliw, kabigha-bighani, madaling mahalin. Wala na pong mas maganda pang i-share o ibahagi o introduce. Ang good news mula pa nung 2019 until now, until today, personalan na, malalim na ang loving relationship natin kay JC. Starting today and every day, I challenge you, members and family of Kapekwentuhan Kababaihan, kasama na po ang mga asawa. Let's make noise. Tell the world, come and see the Lamb of God, the good news sa puso at sa isip natin, mga kababaihan, si JC, Jesus Christ. Siya lamang, sapat na, wala na tayong kailangan pa. Maraming salamat po sa ating lahat. Good evening.